Ang pagpili sa isang motor ay depende sa panlasa at lifestyle ng isang tao. May gusto mabilis, may gusto sakto lang pero komportable, may gusto lang praktikal at malaki ang storage compartment. So, kayo ba? Ano bang mas gusto niyo sa isang motor? Alright, pag-usapan muna natin yung design ng Kymco Dink R150. Dito sa headlight niya, parang hawig siya sa AK550. Meron din siyang parang tuka, no? Kagaya ng mga ibang adventure touring na big bikes. Mukhang may kinalaman din ito sa aerodynamic ng motor. Kasi instead na diretso yung hangin, papunta dito, babanggayin niyo yung ilalim na to. Ang hangin maaaring dumiretso papunta sa ating windshield. At ito naman yung windshield natin na napakahaba at malaking bagay din ito kapag nakaupo yung rider. Tapos, yung hangin hindi babangga sa dibdib ng rider. Meron siyang Kymco badge dito. Mukhang stainless yung mga tornilyo na ginamit nila sa windshield, no? Yun nga lang, hindi siya adjustable. Mukhang katulad din sa mga helmet, meron siyang anti-scratch something para hindi agad magasgas yung windshield at very smooth at hindi siya ganun kabilis magasgas. Like ngayon, dapat medyo magkaka-hairlines na siya pero ngayon, no, hindi naman dito sa gloves natin. Ang headlight natin is full LED, tapos meron siyang daytime running light. Mamaya check natin yung quality ng ilaw. Itong tapalodo niya, hindi siya boring tignan, no? May disenyo pa rin siya at meron siyang pababa dito, papunta dito para hindi maputikan yung banda dito, no? So dito kasi located yung radiator niya. Mukhang stainless din yung bolt na ginamit nila. Tapos may nakalagay dito, traction control system. Meron siyang reflector dito at napaka-importante nito lalo na kapag kagabi, natapat sa iyo yung ilaw na sasakyan kapag nakaside ka. Usually naman kasi walang ilaw yung side ng motor kaya dagdag visibility to. Para sa front brake system niya, gumamit sila ng flower type na disc. Ito po yung kanyang disc sensor at ito yung ABS sensor. By the way guys, ABS nga pala itong motor to, harap at likod. Kymco yung tatak ng front brake caliper. Meron tatak na Kymco itong front suspension niya at buo siya, no, hanggang dito para sa bracket dito sa ating front caliper. Ganito naman kahaba yung play ng suspension niya and nung nagamit ko to hanggang dito lang siya, no? So meron pa siyang sobra dito. Maganda kasi yung mga mahaba yung travel para kapag halimbawa hindi mo napansin yung malaking humps, hindi sasagad yung suspension mo pupunta dito sa T-post natin. Tatlong kulay na pwedeng pagpilian dito sa Dink R150. Merong pearl white gaya nito, blue at black. Maganda yung quality ng pintura niya. Meron siyang maliliit na glitters. Yung mga white fairings natin mula dito sa tapalodo, sa side, dito sa may araro, dito sa bangka, hanggang sa likod. Yung bunch na Dink R is hindi siya sticker, no? Naka-emboss siya. Ang galing. May caution sticker pa siya dito. Before starting the engine, the side stand shall be kicked up to secure safety. So, maaaring namamatay yung engine nito kapag sinaside stand siya. Ito yung apakan para sa ating angkas at para mailabas mo yan, press mo siya ng malakas. Tapos, pag ibabalik mo naman, dahan-dahan mo lang siyang ibabalik. Maraming beses na rin akong gumamit ng Kymco. Lagi mong mapapansin sa mga side mirror ng mga motor nila. Quality talaga. Tingnan mo, may disenyo pa at napaka-solid ng quality, no? Yung mga brake levers niya, adjustable. Itong sa harap, pati itong sa likod. Silver kaagad yung kulay ng levers nila, no? Hydraulic yung brakes niya, harap at likod. So, ito yung mga reservo tank niya. Ang maganda sa Kymco, no? Hindi porket hindi ito big bikes, ibababa nila yung quality. So, same pa rin naman yung quality na ginagamit nila dito sa ating 150cc. So, yung mga switch niya, katulad lang din sa mga big bikes nila na scooter. Magaganda yung edge, yung kulay, yung print, yung quality. Pag pinindot mo, ang sarap sa kamay. At yung arrangements ng mga button, hindi ka malilito kung dati kang gumamit ng mga Kymco. Ito pa yung nakakatuwa sa Dink R150. Kapag hindi ka nagbasa ng manual or hindi ka nanood ng mga reviews sa YouTube, hindi mo agad malalaman na meron palang saksakan ng charger dito sa gitna. Ayan, may takip pa. Okay to na nilagay nila sa gitna kasi pwedeng meron kang cellphone mount dito, pwede mong i-charge dyan, o kaya naman pag nilagay mo yung cellphone mo dito, pwede mong ipasok dyan yung wire and then isara mo to. At pag sinara mo naman yung takip niya, parang may magnet siya, oh.
Keyless ang motor na to at ito naman yung key fob niya. Para may on natin ang motor, kailangan hawak or bulsa natin itong key fob niya, no? Pero hindi ko i-recommend sa inyo na iwan nyo sa compartment o kaya dito sa bulsa kasi baka makalimutan mo, madaling manakaw yung motor. Noong una, hindi ko alam kung paano i-operate itong ignition switch niya. No? Nagtanong-tanong muna ako at nanood ako ng review kasi talagang hindi ito yung nakasanayan natin. So ganito pala yun. Una, ipipindutin mo tong starter button. Tapos may maririnig kayong tutut. Tapos iilaw ng kulay blue. Ngayon, para ma-switch on natin yung instrument panel, ikutin natin to ng isang click lang papuntang kanan itong ignition switch. Tapos makikita na natin na divided into 3 yung instrument panel na kung saan makikita mo dito sa bandang kanan yung oras, fuel gauge, speedometer, engine oil temperature, voltmeter, at yung iba pang indicator like traction control, yung signal light, check engine, and ABS. Tapos dito sa kaliwa, para mapalitan mo yung voltmeter, pindutin mo tong up button na to and then mapupunta siya sa odometer, trip meter, average fuel consumption, and then balik sa voltmeter. Then kapag pinrest mo naman ng matagal itong orange button, yung odometer reading natin from kilometers per hour magiging miles per hour. Yan. Kapag magpapakarga naman ng gasolina, dito po located ang ating gas cap. At para mabuksan yan, kailangan natin ipihit ang ating ignition switch papuntang kanan at bigla siyang lalabas. Ganun lang kadali. Hindi natin kailangan kunin yung takip, kusa siyang luluwa at may holder siya. At para masara naman yan, daan-daanin mo lang siyang itulak. Ang fuel capacity naman natin dito is 10.7 liters or katumbas ng 400 kilometers sa isang full tank. Yung seat cover ng upuan niya, dalawa yung texture, no? Isang magaspang, parang liha. At dito naman, iba yung disenyo. Black stitch yung ginamit nila. Meron pang tatak na Kymco. Magkasama yung hook at yung upuan. At para mailabas mo yung hook natin, pindutin mo lang sa baba and then, yun, lalabas na yung ating hook. At kahit wala tayong tinatawag na gulay board sa scooter na to, still makakapagbitbit ka pa rin ng mga pinamili na naka-plastic or naka-eco bag. Ang maximum capacity naman ng hook natin is 3 kilograms. Makapal yung foam banda dito, patusok siya ditong ganyan. Firm yung foam niya, no? So hindi siya sobrang lambot. Tamang-tama lang yung tigas niya. Pagdating dito naman sa upuan ng ating back rider, okay din naman. Tapos, ang kinagandahan pa, malapad yung upuan na to. Meron siyang sandalan para sa iyong balakang. At ang haba niya mula dito hanggang dito. So marami kang pwedeng upuan dyan sa part na yan. Pag nangangawit ka na, makakapag-adjust ka. At pagdating sa long ride, may enough room talaga yung paa mo dito. Pwede ka pang umapak dyan para medyo maituwid mo yung tuhod mo. Walang rubber na material dito. Pero meron naman siyang magagaspang na ganyan para kumapit sa paa mo. And then dito naman located yung ating coolant. Para mabuksan naman ang compartment, pipihitin natin ang ating ignition switch papuntang kaliwa. At ang kinagandahan sa upuan natin, meron siyang spring. Ito rin ang isa sa kagandahan ng mga bikes ng Kymco. Malaki yung mga compartment nila. Sobrang haba at according sa manual, kasya yung full face helmet dito. So subukan natin ngayon. Ito yung Geely helmet natin na modular. Subukan natin kung kasya siya dito. Try natin. Yun, kasya. So meron pang enough space dito para lagayan ng jacket mo, kapote, gloves. Dito naman located yung battery. Hilahin mo lang ito. Ayun. Mataas yung pwesto ng baterya ha. So wala tayong magiging problema kapag kung sakali mang nadaan tayo sa lubog. So yan ang kinagandaan dito sa switch natin. Pinagsama na ni Kymco yung tatlong importante. Ito po yung aking cellphone na iPhone 13 Pro Max at subukan natin kung kasya siya dito, no? Kasya. Quality ng plastic, okay naman. Wala naman akong naramdaman na parang mabilis siyang mabasag, no? Although wala tayong panukat ng quality ng plastic, pero base na lang din sa dami na rin ng mga nagamit kong motor. Isa ito sa mga quality na plastic ng fairings na nakita ko. Ito yung suspension niya, dalawa yung spring sa likod, at tantangi mo lang pwedeng i-adjust is itong part na to.
Ito naman yung tambucho niya at itong cover na to, siya yung nagbibigay ng shape para sa tambucho natin. Kasi ang talagang design lang ng tambucho natin is bilog, no? Ganito yung itsura ng engine niya. Ito yung oil filler cup. Ito yung rear brake. Kymco din yung brand ng brake caliper niya sa likod. Ito yung sensor ng ABS. May swing arm siya. Yung brand ng gulong na ginamit nila as stock is Maxxis. Ang rear tire size natin is 130/70 by 13. Sa harap naman is 120 by 70 R13. Lahat ng ilaw ng motor natin na to is LED lights. Kapag in-on mo lang yung accessories, iilaw kagad yung kanyang daytime running light at yung tail light niya. So maganda pala talaga yung tail light niya, no? Hindi siya yung katulad na LED bulbs na ganito. Sa kanya may guhit. And then pagka pinaandar natin yung engine, start natin, sakto maririnig natin yung exhaust. At yung headlight naman natin, kapag ka low beam, yung sa gitna ang naka-switch on. Kapag high beam naman, yung dito sa dulo. Ganyan ang itsura niya. Liwanag, grabe. Tapos yung brake light naman natin, ayun, super liwanag. Yung signal light naman natin ay nakahiwalay sa tail light. Ito naman yung sa harap. Galing, no? Lahat ng part na to may ilaw. Ang cute ng signal light niya dito, ah. Pero kitang-kita pa rin, no? And meron nga pala itong emergency brake warning na kung saan kapag bigla kang mag-brake sa high speed, biglang mag-hazard light to make signal sa mga kasunod mong sasakyan para mas visible ka. Meron siyang traction control system button na kung saan pwede mong i-off ang traction control mo kahit habang nagra-ride ka at kahit ngayon nakapark tayo, no? So pag pinindot ko yan, yung TCS orange na yan magiging green. Ang engine specifications ng ating Dink R150 is overhead cam, 4-stroke, 4 valves, liquid cooling, fuel injection, 150cc, max horsepower, 11.2 kilowatt per 8,500 RPM. Max torque naman niya is 13.2 Newton meter at 6,500 RPM. Ang dry weight niya is 148 kilograms. Seat height naman is 783 millimeter. Wheelbase is 1,374 millimeter. Alright, so test ride naman tayo. Okay, first impression para sa Dink R150. Okay, ang taas ng manibela pero mababa lang yung upuan niya. At yun ang sinasabi ko, kapag malapad ang upuan ng isang scooter, kahit na mababa yung ground clearance niya, magtitiptoe ka. So ito, manipis lang yung upuan niya dito kaya hindi tayo nagtiptoe. So kahit na 5'7 lang ako, abot na abot yung ground. Para sa safety, ibubulsa natin yung key fob niya at sa safe na lagayan like now, may zipper. Okay, so nalito ako, no? Yung kadalasan kasi switch mo muna to eh. So dito muna pala. Then, tsaka mo ikutin. Then, pwede ka na mag-start. Yung unang pag-twist natin, no? Maganda yung arangkada niya, no? Responsive ka agad siya. Tapos, may gigil siya, no? Tingnan nyo. So, yung gigil niya, nag-uumpisa kapag nasa 3,000 RPM ka na. Parehong disc brake yung harap at likod. Ang lakas ng preno, ha. Sa suspension, okay, may lubog naman siya ng ganun, no? Tatalbog talaga siya ng malalim. Dahil syempre scooter din dito, yung lahat ng bigat nito is nasa baba na eh. Kasi yung engine sapo na ng gulong kaagad eh. Hindi siya dadaan muna ng chassis. Sa body position, maganda naman. Mataas kasing manibela niya eh, no? Kaya lang pare-pareho lang din naman kasi yung mga motor, talagang makukuba ka eh, no? Kasi wala naman tayong sandalan eh. Kaya unang-unang mapapagod sa mga upright na body position, no? Sa motor, yung likod natin. Maganda yung torque niya, ha. Tsaka ang pino ng andar eh. Hindi naman ride by wire yung throttle niya, pero ang lambot niyang ikutin. Tapos mapapansin mo talagang responsive siya. Yung gigil ng makina niya, hindi siya pang 150cc kasi nagamit ko na yung AK550 nito, nagamit ko na yung 400i nila. Halos same sila eh. Pero pagdating ng 5,000 RPM, yun dun lang bumabagal yung pag-angat ng speed. And hindi ko nga pala nabanggit kanina na ang RPM niya dito sa pinakataas is nag-uumpisa dito sa kaliwa. Tapos pagka talagang going to 10,000 to 12,000 RPM siya, lilipat siya dito, i-continue niya. So hanggang dito 5,000
5,000 RPM, tapos dito yung 6,000. Pagdating sa singitan, medyo okay naman siya. Hindi naman din kasi ganun kalaki yung motor. Medyo malaki lang tignan yung kaha niya sa likod. Pero dito sa harapan niya, katulad lang din ng ibang scooter na 150cc. Room ng ating paa dito sa apakan niya, medyo payat lang ano. Sakto lang. Siguro naghahanap na ako ng mga gulay board type na apakan, no. So anyway, importante meron siyang ganito. Medyo mas ma-relax ng konti yung tuhod mo. At still, hindi naman siya ganun ka-stretch, no. Mas makokontrol mo kasi yung motor pag nakaganyan ka eh. Kahit ngayon magpapagas tayo, tignan natin kung gaano kaganda yung posisyon ng gas tank niya. Dahil located siya dito sa harapan. Ano nangyari? Ba't tumalsik? Tapos na malakas. Malakas. Yung pressure na. Buti pala nakababa ako. Anong brand ko? Kimco. Anong mas okay, yun dyan o yung sa upuan? Mas maganda ito kahit nakatayo yung video. Oo, no, parang ganyan, no? Parehas ka ng Gravis. Oh, yung Gravis. Okay, on tayo. Tapos start. Ganda. Yan ang napansin ko sa upuan niya. Mababa siya, no? Meron kasing motor na pag inupuan mo, parang ang layo ng footpeg sa puwit mo. Kasi tulad nito, pag upo ko, parang yung tuhod ko pataas, tas yung puwit ko pababa. Pag umupo ka, kala mo ang tigas eh, no? Pero pagka nakakaldag ka sa kalsada, may tulong naman yung upuan niya. Lumulubog siya pagka nabibigla natin ganyan eh. Hindi ko pa narinig yung busina nito. So dapat kapag bubusina tayo, babagay sa body ng motor ha. Oh. Mip mip. Pagdating sa arangkada, iingay yung makina. Tas ayan na. Ang bilis na. Tas yung preno. Nararamdaman ko na pumipitik-pitik yung brake. Kasi dito sa rear brake natin, pagka ginyanyan mo, ang lakas ng impact eh, ang lakas ng preno niya eh. Dito sa harap medyo lulubog pa eh. Dito konting piga lang. Kaya mas nagre-react yung gulong natin sa likod. Kasi kung pupreno tayo ng biglaan, wala na masasakit sa likod natin. Halos tip over yung motor sa lakas ng brake niya. By the way, nasa 1,000 pa lang yung odometer ng motor na to. Sana makapag-review tayo yung medyo laspag na, no? Para talagang makita natin yung sulit ng motor. Ang presyo nga pala ito is nasa 150,000 lamang. Sa 150,000 meron ka ng traction control, dalawang channel ng ABS, malaking compartment, maganda yung andar, may charging port sa gitna, di ba? Tapos yung switch niya nandito na lahat. And yung gas tank nga pala ha, isa yan sa gusto ko. Yung tipong kung merong kang belt bag dito, hindi ka na magbubukas ng upuan, dito ka na lang magpapakarga. And alam mo naman, pagka rider, talagang suki tayo ng mga gas station kasi hindi naman din ganun kalaki yung tangke natin. Pero naalala ko lang patungkol dyan sa fuel tank capacity na yan ha. 10 liters to ha. More than 10 liters, grabe. Malaki na yun ha. Kung yung mga ibang motor ko na maliit lang yung cc, sa isang full tank na 5 liters, malayo na yung mararating mo. Ito sa 10 liters na isang kargahan, matakin mo yung 400 kilometers na yun. Mula dito hanggang Ilocos Norte siguro, no? Alam mo, kung naka-muffler lang to, pag narinig mo yung engine niya kapag ka overtake, kala mo kargado eh. Kasi yung RPM niya, pakinggan nyo, diba? Gigil eh. Kaya siguro nilagyan nila ng traction control kasi gigil talaga yung RPM niya sa arangkada. And maganda sa ginawa nila, abot kamay yung pag-off ng traction control. Kasi minsan pagka sa lupa ka nadaan, lagi nag-activate talaga yan kasi sa lakas din ng torque nito eh. Sa height ko na 5'7", ayun yung hangin dito bumabangga rekta sa aking noo. Mga bandang September last year lang yata ito na-release. And madami na rin ang nag-review nito. Pagdating sa overtake naman, lalo't medyo mabilis na. Sa 80, mabilis naman siyang umaangat, no? So agad-agad sanda na from 80. Ito mo magagamit yung ABS sa ganyang kabilis. Tapos may biglang tatawid. Kasi lakas ng preno niya oh. Drop ka agad talaga yung speed niya eh. Ayun oh.
tignan nyo, umiilaw yung hazard light kapag bigla tayong nagbe-brake. Pero gagana lang yun sa high speed kasi tulad nyan, hindi umiilaw. Ito madulas dito. Tingnan nga natin yung brake natin. Ayun oh. Hindi kayo sesemplang ng motor na to kapag bigla ang preno, no? Dahil walang nakalagay na top box sa atin, no? Ang liksi ng pakiramdam, parang kaya mong gumanon ganon. Pero yun lang, nakukulangan talaga ako sa naapakan natin. Masyado siyang manipis, lalo na dito. Mataas din naman yung ground clearance nyo, hindi siya basta-basta sumasayad, no? Ramdam mo lang talaga yung kaldag sa motor. Well, kung may budget ka naman, pwede ka naman magpalit ng suspension. Pero kung minsan may mga rider talaga na gusto nila stock lang eh. And dahil maganda naman yung quality na gulong na nilagay nila dito, talagang gagamit ka na lang. Kadalasan kasi pinapalitan ng mga ibang riders yung stock tire kasi sinasabi nila madulas daw. Ang nakikita kong disadvantage kapag hindi adjustable ang windshield ng motor, may mga times kasi halimbawa ngayon nasa city tayo, hindi malakas yung hangin, no? So ang init sa pakiramdam. Kaya ito yung time kapag nasa city tayo na ibababa natin yung windshield nang madali, na hindi na tayo kailangan huminto. Kaya siguro hindi ganun din kataas yung windshield nito. Ginitna lang nila para hindi ganun kainit pagdating sa mga city kagaya ngayon. Sa turning radius ng manibela, okay naman. Malaki-laki naman yung ikot niya. Ang napansin ko lang sa instrument panel niya, sobrang baba niya, no? Pero okay din to kasi mas kita mo yung harapan, lalo't pagka natatraffic ka. Baka kasi tumama yung tapalodo mo, no? Halimbawa ngayon, no? At least kita ko yung bumper ng Fortuner kahit sobrang lapit ko na. U-turn tayo. Tignan mo yung turning radius. Grabe yung preno, ang lakas. Nasasabi kong malakas kasi isang daliri lang, humihinto talaga siya eh. Lalo na pag pinagsabay mo yung harap at likod. Tapos sa haba ng travel ng suspension, pagka pinaka-preno mo, ang lalim ng lubog niya. Oh, kaya kala mo aangat yung likod. Okay, kung mapapansin ninyo, niride ko siya sa city, no? Kasi kadalasan naman ang reason natin ba't bibili tayo ng scooter, kasi maganda sa ganitong lugar eh. Base dun sa mga features na binigay ko sa inyo, goods din siya pang long ride. Kasi hindi naman siguro nila lalakihan yung tangke kung design for city lang, di ba? Pagdating sa singit, careful lang pagdating sa mga side mirror, dahil yung side mirror nito is sobrang tibay in a good way, pero pag nakakasagi kasi tayo, talagang may epekto sa manibela yan, no? Ang liksi din nito no? Dahil malapad din yung gulong niya. Meron lang siyang konting vibration pag medyo ginagas natin ng konti sa low speed, no? Kasi doon pa lang yung time na magdidikit yung clutch sa bell. Sikip, talagang sinalubong ko yung rush hour, di ba? Aba, wow, may parada. Bap, na ano pong atin? Blessing? Santa Cruzan. Okay, thank you. Tignan natin ang 0 to 100k dink. Let's go. Yon, 100. Medyo mabagal na siya sa 115, ganon. Para sa akin okay na rin. Medyo mabilis naman yung na-reach ang 100. Hey, ganda ng busina niya. Mwap mwap sabi niya, no? Ganda ng banking na itong motor na to. Pwede na ulit tumambay dito, oh. May sasakyan pa ng sundalo dito, ah. Aba, pwede na mag-jogging doon, oh. May food park dito. Ayos, ah. Mukhang magandang puntahan mamayang gabi to, ah. Masaya naman akong ginagamit yung Dink R150 sa makagaya kong rider na very aggressive magmotor, no? Aminado naman tayo doon. At mukhang hindi naman tayo nabitin. Gusto mo medyo may kalakasan siya pagdating sa long ride, at still okay pa rin siya sa traffic gaya nung ginawa natin kanina. Hindi naman ako nahirapan. Kita nyo naman, no? Lapad ng gulong, so maganda rin siya sa padikuli kong kalsada, no? Pagdating sa ilaw, maganda kasi maliwanag lahat, LED. At uy, pakita ko nga pala sa inyo at para makita nyo kung gaano siya kaganda. Ganito yung itsura ng daytime running light. Ayan yung tail light. Patayin natin yung ilaw ng GoPro. Yun, no? Then sa harap ulit, pag malayo, ganda, ha?
And try naman natin yung kanyang headlight. Yan ang kanyang ilaw sa low beam. Ito naman yung high beam. Try naman natin sa kalsada kung gaano kalayo yung naabot niya. Oh, malapad din yung low niya. Tapos pag nag-high tayo, ang layo ng kita oh. Ang liwanag ah. So yun, nakita nyo kung gaano ka liwanag din no? Pwede na. So kahit hindi na natin lagyan ng auxiliary light. Well, depende na rin sa rider yon. Pero para mas maging malinis lang siyang nakikita. Or pwede mo ring itago dito yung maliit na LED. Nasa sa inyo na yun, depende na sa inyo. So pagdating naman sa safety features, yan, traction control and dual channel ng ABS, sulit na sulit. Kung meron nga pala kayong gustong reviewin nating motor, paki-comment lang dyan. At kung meron kayong motor na gusto nyong i-feature dito sa vlog natin, i-message nyo lang po ako sa aking Facebook page, Reed Motovlog, or i-comment nyo na lang dito at pag-usapan natin kung paano natin may isasama sa vlog ang inyong motor. Maraming salamat, wala mo ng bomba, yung bibig ko na lang. Ba bum 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 ba. Boss, may deliver ka? May deliver ka? Meron? Doon na lang sa isa. Idol, bakit? May sticker ka ba? Nabuka ng agad kita eh. May deliver ka ba? Oh bro, meron eh. Hintay ko lang. Bigyan kita 500, videoan mo lang ako dyan no, sa entrance. Bibidyoan lang kita. Bigyan kita 500, videoan mo lang ako doon habang nagra-ride. Kasi nire-review ko yung motor eh. Oh, sige, Tara, papatayin ko muna to. sige tara. Tara. Yeah, pagbalik namin ha. Pagbalik namin, bigay ko sa kanya. Di ba na kailangan ng rider? Ala, nauna na siya. Review mo yata yan? Oo, kailangan ko ng ano, video ba? Baka, baback ride ba? Kailangan mo? Hindi, gagamitin niya yung motor niya. Balikan nito boss ito. Sige, nagka-videographer pa oh. Gaganyan ka lang oh. Gano'n lang, habang nagra-ride tayo. Ganyan oh. Pag ganyan na lang. Oo, kasi dito maraming tao dito boss sa ano eh. Doon tayo, tapos pagdating sa stoplight, kakanan tayo. Saan kita sisimulang videoan muna? Hindi, sabihin ko na lang. O yan, pipindutin ko na para mag-record na. O tara. Okay pre. Thank you. Oo boss eh. O yun o, to. Pa-picture naman. Oh, pero salamat ha. Idol, thank you. Thank you rin, thank you. Kita tayo, huli ko kita sa iyo nung ano pa, doon sa may Tarlac, yung nagano kayo, yung nag-endurance kayo na. Okay. Yung Boss Ironman ano. Tagal na nun ah. Buti nagkita tayo nun. Hindi, talaga sumadya ako doon. Ganun ba? Oh, thank you ha. Ingat ka palagi. Sticker lang. Oo nga eh, kaso walang dala yung motor ko eh. Di bale, sa susunod na lang. Oh, sa shop ko na lang, alam mo naman, 'di ba? Sige. Oh, sige. Thank you. Ganun lang, salamat. Double check mo muna kung nag-record talaga. Oo nga pala, no. Lagi nga ako nanonood ng ano mo. Oh, yan. Pwede. Okay, approve. Salamat ha. Bye-bye. Oh, 'di ba? Yun po ang behind the scene.